Okay, bali ito, meron tayo ritong repair na beam 295. Okay, galing kuan pa to, Karamuan, Bicol. Isa to sa mga unit or gamit ng customer natin na avid customer na. Kasi halos lahat ng unit na mga sira nila is tayo nagre-repair. Speaker, amplifier, ayan, tulad yan yung beam. Bali, 4 na beam yan pinagawa sa atin. Beam 295, kung makikita nyo, gumiikot siya pero wala siyang ilaw. Hindi umilaw yung bulb niya. Okay? Sa totoo guys, hindi ako ganun kagaling or madalang lang ako gumawa ng beam 295, 230, to ano ba yan. Basta yung mga moving head, madalang lang ako gumawa niyan. Ngayon, dahil avid customer natin yan, gawin natin. Ang pinaka-issue lang din naman yan ay yung bulb niya or yung pinaka-halogen. Okay? Dalawa lang naman ang pinakamadalas na sani ng sira ng mga moving head or beam. Kadalasan, kung hindi ilaw or yung balas niya. Okay? Check nyo yung ilaw and then balas niya. Ayan, makikita nyo, chinecheck natin. Chinecheck natin kung pundi or buo pa yung ilaw. Pero sa senaryo niyan is pundi yan. Voice over lang tayo ngayon dahil nakapokus ako sa repair lang eh. Kaya naka-steady yung GoPro natin. Okay? Ang gagawin dyan is papalitan lang or papalitan ko lang yung bulb niyan. 295 watts, 295 watts. Okay? Yan. Unang gagawin mo dyan, nakalas mo na yung pinaka-cover niya. Sa ilalim na gawi, yung may fan na yan, yan yung dyan nakatago yung bulb niya or yung ilaw niya. Kailangan ng fan yan kasi nga umiinit yan eh. Siya yung nagsisilbing exhaust fan. Yan, hinihigop niya yung init palabas. And then, ayun, para hindi siya basta-basta mapupundi. Okay? Beam 295. Di ko lang alam kung anong brand yan kasi hindi ko napansin kung anong, wala nakasulat na kung anong brand eh. Medyo may kalumaan na rin kasi yung moving head na yan. Okay, ang gagawin ko is kalasin ko ulit yung isang takip para malaya tayo palit ng kung ano man dapat palitan dyan. Basta yung bulb lang yung papalitan ko dyan. Okay, bali 4 na moving head dyan. Ayan, makikita nyo, kalas na yung pinaka dalawang cover niya. Ayan, yung fan na yan, no? Ang gagawin mo dyan is kakalasin mo lang yan. Okay, kakalasin mo siya. Diyan sa loob yung pinaka-ilaw niya. Okay, madali lang. Ay, hindi. Yan pala yung cover sa ilalim. Sorry. Meron siyang fan pala na dalawa. Exhaust and then intake yan. Tapos yung cover niya sa ilalim, diyan mo tatanggalin yung pinaka-bulb niya. Okay, pasensya na. Namali tayo. Voice over ito eh. Hindi kasi tayo sanay sa voice over. Madalang tayo mag-voice over eh. Madalas on the spot tayo na salitaan. Kaya kung mapapansin nyo, may dalawang fan yan. Yung isa sa taas na yan and then yung isa sa ilalim. Yung isa dyan is buga. Yung isa naman is parang intake. Yan, para yung init hindi maipon sa loob. Hindi basta-basta mapupundi yung ilaw. Ayan, meron siyang clip. Yun, may 4 na tornilyo para sa clip. Siya yung nagsisilbing holder ng ilaw. Ayan, kwadrado yung ilaw niyan. Tapos yung alam mo yung dating ng halogen, yan lang din yan. Mataas lang yung wattage niya. 195 watts yan eh. Okay, gagawin mo dyan, kakalasin mo lang na tornilyo, tapos yung clip na lata. Yan, nagsilbing pang-ipit ng ilaw. Ayan, tapos maangat mo na siya. Okay, hindi lang natin may focus ng todo kasi naka-GoPro tayo dyan. Kung mapapansin nyo, ginamay ko na lang, di ba? Hinawakan ko na yung bulb kasi pundi naman yan eh. Okay, may pula puti. Ang ginawa ko dyan, nilagyan ko na tanda or nagkuhan ako, yung tinandaan ko kung saan ko tinanggal yung pula and then puti. Although easy naman yan, pero para sigurado, hindi naman tayo ganun ka laging gumagawa niyan. Naggawa ko ng palatandaan. Ayan, no, pinutol ko pa ngayong pula. And then, ayan, bibilan natin ng bulb yan. Ito na, day 2, nakabili na tayo ng bulb. And then, hindi ko lang naipakita sa inyo. Basahin siya, nakalimutan ko. Ito, bago yan. Ito yung isang kasama nyo. Dalawa yung binili natin kasi may dalawa pa tayong gagawin dun. Hindi ko alam kung bulb din yung problema nun or balas niya. Ayun, ito, naikabit ko na siya. And then, take note pala guys wag nyong hawakan yung wag nyong hawakan yung pinaka niya. Ito, dalawa kasi ito. Yung pinaka bulb niyan sa loob, wag nyong hawakan yan. Kasi napakasilan yan. Kunting moist lang, mabilis siya mapundi. Kaya sa labas lang kayo mawak. And then ito yung pinalitan natin Ito siya Ito yung kahapon Nabiyak na siya
Kung mapapansin nyo, nangitim yung loob nyo, pinaka filament niya. Parehas lang siya, 295. Wala lang urosum. Kasi wala ka mabibilan ng ganito eh. Replacement ang pwedeng ipalit dyan. Pero parehas lang naman sila 295 oh. Yan, 295 watts yan. Tapos ito 295 din. Okay? Ayan, ngayon naikabit na natin yan. Sana gumana. Okay? Bago yan ha. Sana walang problema yung kanya, yung balas niya. Ang pagkabit pala niyan guys, madali lang siya. Kasi meron siyang yan tornilyo sa loob oh. 1, 2, 3, 4. Diipit lang siya. Pagkakalasin mo yung bulb niya, luluwagan mo yung tornilyo, pati yung clip niyan, may lalabas mo na siya. Okay, tapos yung wire niya is di socket lang naman. Okay, ito guys, may palatandaan yan ha. Although DC lang naman to eh. Easy rin naman to eh. Wala naman problema to kahit magkabaliktaran to, okay lang naman. Kasi alam ko easy naman to eh. Okay, ngayon nakabit na natin yan. Tingnan natin kung sana umilaw na siya. Ngayon switch on natin dito. Okay, gumana yung fan. Umikot siya. Kapon kwanto eh, hindi umilaw to eh. Okay, papwesto na siya. Wala pa, antayin natin kasi nagkuhan pa yan, nagpo-program pa. Makita lang natin na umilaw yung bulb sa loob. Okay na yun, ayun, umilaw na siya oh. Diba? Okay, umilaw na oh. Meaning sira talaga itong bulb. Yan, confirm naman kasi nangitim na yung kanyang filament niya sa loob. Okay na. Ngayon, ito guys, napakasilan nito ha. Kapag gumagana yan, matagal na gumagana, tapos i-off nyo, wag nyo agad galaw-galawin. Kasi kunting alog lang yan, masisira siya, mas mabilis siya masira. Okay, ayan, gumagana na. Okay. Ngayon, off natin. Yan na, working na yan. Ang gagawin ko lang dito is linisin ko na lang yung mga fan. Linisin ko na lang yan, punasan ko na lang. Tapos balik natin yung takip nya. Okay.